mga tao na hindi namin lahat inaasa sa dasal lang at inaasal namin sa gobyerno lang. Kami yung mga tao na mga networker na nangangarap na magbago buhay, nangangarap na matulungan namin magbago buhay ng mga mahal namin sa buhay, nangangarap na isang araw darating ang time na hindi na kami nagtatrabaho, darating ang time kung nagbabakasyon man kami sa iba't ibang lugar dahil sa gusto na talaga namin, hindi dahil napupunta kami sa iba't ibang lugar dahil lang sa trabaho. Kumbaga para sa amin guys, sa mga lahat naman po hindi pa po kami naiintindihan, okay lang po yan, antayin nyo lang kami at tingnan nyo lang kami kasi dadami at dadami po ang networker sa buong mundo. Yun po ang masisigurado ko. Bakit kami dadami guys? Saan ka makita ng isang organisasyon na puro positive ang pinag-uusapan? Saan ka makakita ng isang organisasyon na nagtutulungan kami maghilan pataas? Saan ka makakahanap ng organisasyon na pag malungkot ka, papasayahin ka? Saan ka nakikita ng organisasyon na pag malungkot ka, lalo kang tutulungan na maging masaya ka pa at makuha mo mga pangarap mo? Saan ka makikita ng organisasyon na kung nangangarap ka ng bisikleta, sasabihin sa'yo, hindi bagay sa yung bike, mas bagay sa yung kotse? Saan ka nakakita ng organisasyon na kung nangangarap ka at maghahanap ka ng magandang uupahan, ang sasabihin sa'yo, hindi sa'yo bagay, mas bagay sa'yo bahay? Saan ka nakahanap ng organisasyon na ultimo ang liit na ng tingin mo sa sarili mo, sasabihin sa'yo, hindi yan ang dapat sa'yo ganito? Guys, napakaganda ng organisasyon namin. Maliban sa kumikita kami ng malalaki, maliban sa pwede namin makuha mga pangarap namin, ito yung isang organisasyon, napakaganda at napapanahon na sa panahon ngayon kasi puro kami positive. Pinagtatawanan man kami ng ibang tao kasi daw puro daw kami power, puro kami pangarap. Ano ngayon? Ang importante, hindi kami umaasa sa inyo. Ang importante, hindi kami nang agrabyado ng ibang tao. Sabi ng ibang tao, nanloloko lang daw kami. Guys, paano mo sasabihin nanloloko kung kami nga ang gumigising sa mga tao sa katotohanan? Alam ko, may mga ibang taong nasasaktan. Alam mo bakit? May mga ibang tao na nasasaktan pag naririnig kami magsalita, pag naririnig nila kami mag-seminar. Alam nyo? Bakit? Guys, kung tulog na tulog ka, at ang sarap ng tulog mo at gigisingin ka, anong pakiramdam? Matutuwa ka ba? Siyempre hindi. Mababadtrip ka sa tao, gumising sa'yo. Kaya ka nababadtrip sa amin. Hindi ka nababadtrip dahil sa mali sinasabi namin. Nababadtrip ka lang kasi na-realize mong katotohanan at hanggang ngayon ayaw mong tanggapin na tama mga sinasabi namin. Ayaw mong tanggapin sa sarili mo na kung gusto mong bago buhay mo, wala kang ibang aasahan kung hindi sarili mo. Ayaw mo lang tanggapin sa sarili mo na hanggang ngayon na kaya hindi nagbabago buhay mo kasi ikaw lang talaga ang problema. Basta kami, alam namin sa mga sarili namin na kami ang susi para magbago buhay namin. Alam namin sa mga sarili namin na ang pinaka-inaantay namin tao na darating, walang iba kung hindi sarili namin. Kaya guys, create tayo ni God. We are already perfect. Lahat ng kailangan natin for us to become successful nasa loob na natin. Ang kailangan na lang natin tiwala sa sarili natin. Ang kailangan na lang natin gisingin natin yung mga natutulog nating damdamin at natutulog natin ng mga talento na kailangan gisingin natin para makuha natin lahat ng gusto natin. Walang ibang pinakamasarap sa mundong to na bubuhay ka dahil sa gusto mo. Walang ibang pinakamasarap sa mundong to na bubuhay ka dahil sa choices na ginagawa mo, hindi dahil sa choices ng ibang tao. Guys, for me, tama na po ang norm na kailangan mong maniwala sa ibang tao, kailangan mabuhay mo sa iniisip ng ibang tao. For me, eto nang start ng panahon because of networking. Nasa gera tayo ngayon, gera tayo ng kahirapan. Nagkakaroon ng gera na paano natin tatuloyin ng kahirapan. And for me, nakita ko po ang susi ngayon ang networking. Sabi nga ni Jose Rizal, the dullest pen is mightier than the sharpest mind. Tama ba? Parang gano'n. Ang bottom line para sa akin doon guys is, ito na po ang panahon na tapos na ang tao dapat hinayaan mong ikulong at lagi nasa loob lang ng box. Ito na yung panahon na dapat ang tao lalong lumabas sa box at maintindihan nila gaano sila kagaling, gaano sila ka-perfect, gaano sila ka-deserve ng mas magandang buhay. Ang mundong to, hindi na uubusan. Sabi nga, kailan ba naubusan ng isda ang dagat? Kailan ba naubusan ng oxygen? Hindi naman talaga, sa totoo lang. Ang problema lang kasi sa atin, kulang lang tayo ng tiwala sa sarili natin. Kulang lang tayo ng gigil para makuha natin mga pangarap natin. Kaya, for me guys, sa lahat po ng nangangarap, keep it up. Sa mga nasasaktan po sa sinasabi namin, lalo mo lang pong namnamin. Kasi after that pain,
Doon ka magigising sa katotohanan, and after that, pag wake up mo sa katotohanan, the start na magbabago buhay mo. Kaya, sa akin po, nagsisimula pa lang po kami. Oo, kami ang networker. Kami po ang makabagong bayani sa mundong to. Bakit? Sabi nila, ang makabagong bayani OFW. Pasensya na po sa lahat ng OFW. Pero ang reality po, ang totoong bayani isang mga networker. Bakit? Ang networker po, tinutulungan po namin ang OFW na mag-for good na po sa mga lugar na tinitirahan nila. Kasi guys, wala na pong pinakasasarap kung tatanungin mo lahat ng OFW. Wala na pong pinakasasarap kapiling mo, mahal mo sa buhay. Kaya kami nandito. Bakit kami gigil na gigil sa mga pangarap namin? Kasi ang dami po namin natutulungan. Ang dami namin tao na nababago ang isip. Kasi sa totoo lang, kung tingin nyo madali maging OFW, tanongin nyo lahat ng OFW at alam po nila ang sagot. Hindi ka ba nagtataka bakit hindi lahat ng OFW, hindi man lang nila mapicture yung tinitirahan nila? Hindi man nagagawa nilang magpa-picture sa magagandang lugar, sa magagandang structure ng building sa country pinagtatrabaho nila, pero it's very rare magpicture sila ng kinakain nila. It's very rare magpicture sila ng tinitirahan nila. Guys, sa lahat po ng OFW, nandito lang po kami, tutulungan po namin kayo para makuha yung mga pangarap nyo. At kami po yung mapagkukunan yung lakas ng loob para sa bawat pinanghihinaan kayo, sa bawat araw na parang gusto nyo na pong mag-quit, nandito lang po kami. Magre-remind at magre-remind kami sa inyo, kaya nyo yan. Mas nagawa nyo ng harapin yung mas mahirap na buhay bilang isang OFW. Mas madali na po ang dadaanan nyo bilang isang networker. Guys, alam ko gaano po kasakit ang isang OFW. Magpapasko na. Magpapadala ka ng pera. Sisendan ka ng picture ng mga handa nila sa Pilipinas. Lechon, hamon, prutas. Ang sarap, ang dami. Nakatingin ka sa cellphone mo, nakita mo yung mga kinakain nila. Paglingon mo, makikita mo sa plato kung anong kinakain mo. Kaya guys, kararin nyo na po networking sa lahat ng OFW. Ito po yung pinakasusi para magbago buhay nyo. Nandito lang po kami, tutulungan namin kayo. Simulan natin ubusin yung buong mundo. Iba't ibang country, iba't ibang nationality. Kaya, kapit lang sa pangarap, kapit lang sa gusto nyo sa buhay nyo. Kasi guys, isa lang po sasabihin ko sa inyo, darating at darating at darating ang oras. Uuwi ka rin sa inyo. Kung babalik ka man sa country pinagtatrabahohan mo, malamang kasama mo na mga mahal mo sa buhay. Kasama mo sila at tinuturo nyo sila kung saan ka nakatira, tinuturo mo kung saan ka kumakain, at tinuturo mo kung ano ang buhay mo before para mas lalong maintindihan ng mga anak mo na huwag nilang pangarapin maging OFW. Hindi ganon kadali na iiwan mo ang sarili mong anak at mag-aalaga ka ng may anak ng may anak. Hindi ganon kadali na minsan naghihiwalay pa mag-asawa kasi kailangan mo iwanan kasi pumunta ka ng ibang bansa para magtrabaho, nagtatrabaho ka para mahal mo sa buhay. Pag uwi mo ng Pilipinas, yung mahal mo sa buhay, galit pa sa'yo. Kaya para po sa akin guys, mabuhay tayong lahat ng networker kasi tayo ang makabagong tao na tutulong para magbago ang buong mundong to. Power po. Again, this is Joseph Lim. Bye-bye.